Hong salvage operation sa tumaob na MV Hong Hai 16 sa dyan ho sa may bahagi ng Occidental Mindoro ay dapat may ari ang gumastos ayon ho sa isang senador. Alamin natin kung bakit sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Hindi lamang dapat maghain ng administrative charges laban sa may-ari ng tumaob na MV Hong Hai 16 sa Occidental Mindoro, kundi dapat din nilang sagutin ang gastos sa salvage operations ng naturang barko. Ang pahayag ni Senate Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairman Senator Francis Tolentino ay sa gitna ng planong paghahain ng Philippine Coast Guard ng administrative charges laban sa may-ari ng barkong tumaob. Ayon kay Tolentino, dahil may insurance naman ang MV Hong Hai 16, dapat ang may-ari nitong gumastos upang i-recover ito at ang iba pang mga ari-arian upang maiwasan ang panganib sa karagatan. Tama po yun at hindi lang po siguro yung paghahain ng charges, pati yung salvage operations, dahil meron naman po itong insurance, dapat po sila yung gumastos niyan. At kung magkakaroon po ng environmental damage doon sa karagatan ng Mindoro, dahil kakalawangin yan, magkakaroon ng maliit na oil spill, dapat po sila rin po yung sumagot. Paano ito ma-check ng Marina kung seaworthy ito, kung ito ay foreign vessel? Baka ito ay walang permit nung pumasok dito. Dahil hindi ito Philippine registered vessel, Chinese ata ito. So paano nakapasok ito rito kung walang permit ito? Ikinaalarma ni Tolentino ang nangyaring pagtaob ng barko sa karagatan ng Occidental Mindoro dahil umabot na sa siyamang nasuwi sa insidente. Nasa 13 mga Pilipinong sakay ng naturang barko at 12 naman dito ay Chinese nationals. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Ipinagtataka naman ng senador kung bakit naglayag sa ating karagatan ang isa umanong barkong dayuhan at kung mayroon daw ba itong permit mula sa Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority. Hindi rin umano tukoy kung ang barko ay seaworthy, gayong hindi naman anya vessel ito ng Pilipinas. Po nakaka-alarma yan at lalong-lalo na may mga nasawi at tatlo kaagad issues ang lumalabas sa aking kaisipan. Una, bakit po naglalayag dito sa ating territorial waters ang isang barkong dayuhan? Ito po ba ay may permit sa Coast Guard, sa Marina? Ito po ba ay seaworthy? Pangalawa, so paano natin malalaman kung seaworthy yan na hindi naman vessel sa Pilipinas siya? Di umano, may karga itong buhangin. At yung buhangin, lagayan ng buhangin. Saan galing yung buhangin? Saan dadalhin yung buhangin? So ito yung dapat imbestigahan din hindi lang ng Coast Guard, ng Marina. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo!